Miss Kim Chu, abay pumalag sa mga bashers. Paolo Abilino, inaabangan ng fans na dumamay. So, ano nga ba ang patungkol sa isyong ito at ano nga ba ang masasabi kasi isang kamag-anak ni Paolo Abilino ang kumuda at talaga namang tinawag na bobo itong si Kim Chu dahil sa isyong ito. So, yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw bago tayo magsimula, panoorin natin ang short video clip na ito. Let's watch this. Sa classroom may batas, bawal lumabas o bawal lumabas, pero pag sinabi, pag nag-comply ka na, bawal na lumabas, pero may ginawa ka sa pinagbabawal nila, inayos mo yung law ng classroom nyo at sinabmit mo ulit, ay pwede ka nang lumabas. Kaya hindi ka kimchi, mananulala bilang si Luis kahit anong mga contest, kahit sa mga kwan, mga news star o na chururot, hindi ka mananulala kasi kapupo ka teacher. Pag ikaso may babalas, pwede ka nang lumabas. Iiwanan ka rin ng pinsan ko si Paolo Abilino. I'm telling you, Paolo, makinig kay ate. Makinig kay ko, Grace, huwag ka magkasama na walang punta. Wala sa pamilya natin na wala sa pamilya natin ang bubo. Okay mo yun man. Hindi naman nasa maganda kung tutusin. Rito ka, dalang nasa katapos na may kapal, hindi naman nasa maganda. Hindi siya ganun ka-attractive kung isipin. You deserve better. Amoy lang ang balikin. So, iyan lamang ang ilan sa mga video clips na inilabas ng isa sa mga the so-called cousin of Mr. Paolo Abilino. So, hindi pa natin na-verify kung totoo nga yung sinasabi ni Eloy Bugris vlogger na tinaguri ang isa sa pinaka-supporters po ni Mr. or dating President Duterte. So, dahil dito, nagsalita siya dahil nga si Kim Chu ay bumoses sa kanyang social media account patungkol sa mga isyong nangyayari ngayon. Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media at entertainment world ang naging pahayag ni Kim Chu tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa bansa. Matapos niyang maglabas ng opinyon tungkol sa politika at siyang nakatanggap ng samot-saring batikos mula sa iba't ibang netizen, ngunit sa halip na manahimik ay matapang na ipinagtanggol ng aktres ang kanyang karapatang magsalita bilang isang Pilipino. Kasabay nito, maraming fans ang umaasang sasaklolo o magpapakita ng suporta si Paolo Abilino para kay Kim sa gitna ng kontrobersya. Ayon sa ulat, sinabi ni Kim na nasasaktan siya kapag tila pinapatahimik siya ng mga tao tuwing nagpapahayag siya ng saloobin tungkol sa nangyayari sa bansa. Nilinaw niya na kahit siya ay Bisaya, isa rin siyang Pilipino na may karapatang magsalita at magbigay ng opinyon tungkol sa mga usaping panlipunan. Ang naging pahayag na ito ni Kim ay bilis na nag-viral online sa X, Facebook, TikTok at iba pang social media platform, hati ang opinyon ng publiko. May mga sumang-ayon at nagsabing tama lamang na gamitin ng mga artista ang kanilang platform upang magpahayag ng saloobin. Ngunit mayroon ding bumatikos at nagsabing dapat ay manahimik na lamang ang celebrity sa usaping politika. Hindi na bago kay Kim Chu ang masangkot sa kontrobersya bilang isa sa pinakasikat at pinakamatagumpay na artista sa bansa. Matagal na siyang laman ng social media discussion, ngunit kakaiba ang naging emosyon ng publiko sa pagkakataong ito dahil marami ang nakaramdam na tila personal na nasaktan ng aktres sa mga natanggap niyang batikos. Para sa kanyang mga supporters, wala namang masama sa ginawa ni Kim. Katulad ng ordinaryong mamamayan, may karapatan din siyang magtanong, magbigay ng opinyon at maglabas ng hinaing tungkol sa kalagayan ng bansa. Sa katunayan, maraming netizen ang nagsabi na mas gusto nila ang mga artistang may paninindigan kaysa sa mga natatakot magsalita. Kasabay sa pag-init ng issue ay lalong naging aktibo ang Kim Pao fandom. Maraming fans na nagpakita ng suporta kay Kim at sinasabing hindi siya nag-iisa laban na ito. Ang iba pa nga ay diretsang nanawagan kay Paolo Abilino upang ipagtanggol o damayan si Kim sa gitna ng pambabash online.
Hindi rin may kakaila na isa sa pinakamalakas na tambalan ngayon sa showbiz sina Kim Pao mula sa kanilang matagumpay na proyektong What's Wrong with Secretary Kim, lalong lumalim ang suporta ng fans sa kanilang tambalan na sinundan pa ng proyektong My Love Will Make You Disappear at The Alibi, kung saan mas nakita ng publiko ang kanilang chemistry at koneksyon. Sa bawat project nila, maraming manonood ang kinikilig, hindi lamang dahil sa kanilang acting, kundi dahil sa natural na closeness nilang dalawa. Kaya naman ngayong may pinagdaraanan si Kim sa social media, natural lamang na umasa ang mga fans na makikitang nasa tabi niya si Paolo Avellino. Lalo pat etong sinasabi ni Eloy Bugris na isa sa mga supporters ni dating President Duterte, tinawag siyang bobo at tinawag siyang wag daw hihiwalayan din daw siya ni Paolo dahil nga daw bobo si Kim. So may ilang netizen na nagsasabing sapat na ang simpleng pag-like ni Paolo sa post ni Kim o kaya naman ang pribado nitong suporta. Ngunit mayroon din umaasa magsasalita siya publicly upang ipakita na kakampi niya ang aktres laban sa mga bashers. Sa totoo lang, kilala si Paolo Avellino bilang tahimik at pribadong tao. Hindi siya madalas nagbibigay ng mga opinion sa social media, lalo na't kapag controversial ang usapan. Kaya naman may ilan ding fans na nagsasabing hindi kailangan maglabas ng public statement dahil maaaring mas gusto niyang suportahan si Kim ng private. Ngunit wala pang direktang reaction si Paolo patungkol sa mga bagay nito. Kasi nga, 'di ba, patuloy pa rin umaapaw ang suporta ng Kim Pao fandom. Sa katunayan, maraming ang mga netizen ang nagsasabing mas lalong tumibay ang kanilang samahan dahil sa mga pagsubok na dumarating. Habang lumalakas ang issue online, marami ring observers ang napapaisip tungkol sa sitwasyon ng mga artista sa panahon ngayon. Kapag nananahimik sila tungkol sa mga pambansang issue, sinasabihan silang walang pakialam sa bayan. Ngunit kapag nagsalita naman sila, agad silang binabatikos at hinihila pababa. Ito rin ang puntong binabanggit ng ilang supporters ni Kim sa social media, Sa isa ito, sabi dito, isa ito sa pinakamahirap na bahagi ng pagiging public figure dahil milyon-milyon ang followers nila. Bawat salita nila ay may epekto, ngunit kasabay nito ang matinding pressure at paghuhusga mula sa publiko. Para sa ilang mga netizen, dapat maging maingat ang celebrities sa kanilang mga pahayag dahil may impluwensya sila sa publiko. Ngunit ayon naman sa mga taga-suporta ni Kim, hindi naman masamang magtanong o maglabas ng hinaing tungkol sa mga nangyayari sa bansa. May ilan din nagsabi na hindi dapat personalin ang personal discussion dahil posibleng hindi kayo magkakapareho ng opinyon. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay dapat nang mag-insulto o mambash ng ibang tao. Sa gitna kasi ng kontrobersya, mas lalo pang lumalakas ang suporta ng fans kay Kim. Marami ang umanga sa kanyang katapangan dahil sa halip na matakot ay pinaglalaban niya ang kanyang katapangan magsalita or karapatang magsalita para sa iba. Ipinapakita nito na hindi lamang sa simpleng artista kundi isang mamamayang may malasakit din sa bayan. Hindi rin may kakailan na malaki ang naging epekto ni Kim sa entertainment industry sa loob ng maraming taon. Mula nang manalo siya sa reality show hanggang maging isa sa pinakamalaking bituin ng ABS-CBN, naging inspirasyon siya sa maraming Pilipino dahil sa kanyang sipag at positivity. So sa huli, ang isyong ito hindi lamang tungkol sa mga bashers or politics, isa ritong paalala na tungkol sa kahalaga ng freedom of expression, respeto at opinion ng iba at responsableng paggamit ng social media. Marami mang mga pambabash na nagaganap kayon kay Miss Kim, 'di ba? At hinihingi ng mga bashers ang suporta ni Paolo. Si Paolo nga po is a type of a person na hindi talaga siya nag-express ng kanya pong nararamdaman or sa loobin online. Maaring sa simpleng pag-like niya po dun sa post ni Kim, ito po ay simpleng pagpapakita ng suporta para po kay Kim Chiu. Kaya naman talagang ang dami po ngayon na nagtatanggol kay Kim, 'di ba? So kayo po, anong niyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV and DarEds channel. God bless everyone.